mga kapida, meron pong panayam kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kapida, kung saan po inihayag po niya yung kanyang pangamba po, mga kapida, na baka daw hindi raw ipagpatuloy po sa susunod na administrasyon itong kanyang legasiya, yung kanyang mga reforma na ginawa po sa kanyang administrasyon. Nabanggit po niya, mga kapida, ito hong si Vice President Sara Duterte na posibleng maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng Amasang Pilipino, mga kapida. Marcos Jr. ipinagtapat ang pangamba na baka burahin ni VP Sara ang legasiyang iiwanan niya. Ayan. Sa gitna ng usapin sa susunod na liderato sa 2028, lumutang ang pangamba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaaring maputol ang direksyon ng mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. Sa isang panayam sa Bloomberg, ipinahiwatig niyang hindi garantisado ang pagpapatuloy ng mga pagbabagong ito, lalo na kung mag-iiba ang prioridad ng susunod na Pangulo, kabilang si Sara Duterte. Ayon. Para sa Pangulo, kritikal ang consistency sa pamamahala, lalo na sa mga pagbabagong struktural sa gobyerno na hindi agad nakikita ang resulta. Ipinapakita nito na ang tunay na laban ay hindi lang pagsisimula ng reforma, kundi ang pagpapanatili nito lampas sa isang termino. Ito yung sinabi daw ng Pangulo during the interview po, mga kabida. We are trying to reform the bureaucracy. These things don't get done instantly, and it's not very easy to go off the rails. Ayan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na direksyon upang maiwasan ang pagbabalik sa lumang sistema. That's continuity has to go, or otherwise, we go back on doing business the old way. Ayan. Yun yung sinabi po ng Pangulo po, mga kabida. So, dito pa lang, ina-acknowledge na po niya, mga kabida, na posibleng si Sara Duterte ang papalit sa kanya, come 2028. At yung pangamba po niya, mga kabida, na baka hindi raw ipagpatuloy po, ni Sara Duterte yung mga nasimulan niyang mga reforma. Okay, at tanong kasi dito, ano yung mga nasimulan niyang reforma? Okay, meron ba tayong nararamdaman po, mga kabida, na meron pong reformang ginawa po ang kasalukuyang administrasyon, mga kabida? Ang pagkakalam po natin, puro problema po, yung nararanasan po ng mga Pilipino, mga kabida. Lalong-lalo na po, yung pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mga kabida. Although, ito po ay effect dito ho sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo dahil ho sa giyera sa gitnang silangan po, mga kabida. Pero meron bang ginawa ang Pangulo, ang administrasyon po, para maibsan man lang yung paghihirap po ng mga Pilipino po, mga kabida, ng mga consumers, ng mga magsasaka po, mga kabida, ng mga jeepney drivers, okay, ng mga bus drivers po, taxi drivers, tricycle drivers. Okay? Dahil dito sa pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo po, mga kabida. Oo, merong ang ayuda, na binigay po, pero hindi po lahat, mga kabida, nabigyan. Okay? Yun lang yung mga miyembro po ng TODA, miyembro ng transport organization, yun lang yung binigyan po ng ayuda po. Pero yung hindi po, yung mga individual na hindi ho miyembro, hindi ho kasali, wala.